programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kalaboso na nga sa mga otoridad itong si Atty. Alon. Kaya naman humanap agad ng napakagaling na abogado ito upang ilabas siya at ipagtanggol sa mga paratang ni Lilet. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Habang patuloy na umiikot ang mundo ni Atty. Renan Alon, natutuklasan niya na hindi na siya makakaligtas sa lahat ng kasinungalingang itinago niya. Matapos ang ilang linggong takot at pangarap na makalabas sa mga paratang laban sa kanya, biglang bumangon itong si Menard, ang dating kasabwat at tauhan ni Atty. Alon, na handang magbukas ng lahat ng lihim na nakatago sa dilim. Mabilis na kumilos si Menard at nang makausap ang investigador na hinire ni Calorena, pumayag siyang magsalita. Pero may isang kondisyon. Hindi siya makukulong at bibigyan siya ng kabayaran para sa kanyang sakripisyo. Nasa isang punto kung saan ang mga tao ay naghahanap ng hustisya para kay Mang Kanor, ang tatay ni Melody, at wala nang makitang sapat na ebidensya laban kay Atty. Alon. Nagdesisyon ang mga pulis na ideklara ang kaso bilang walang kasong ikinokonek sa abogado. Sa kabila ng lahat ng paglaban ni Melody at ng kanyang mga kasamahan tulad ni Kurt at Lilet na hindi sumuko, nanatili pa rin ang dismayado at nawala ng pag-asa sa mga desisyon ng mga otoridad. Pinilit nilang hindi tanggapin ang desisyon. Ngunit patuloy pa rin ang lumalabas na kwento ng mga kasinungalingan ni Atty. Alon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang malaking balita ang dumating nang dumating si Menard sa tahanan ni Lilet at ng pamilya Matias. Inilantad ni Menard ang mga detalye ng mga krimen ni Atty. Alon, kabilang na ang pekeng holdapan at ang pagpatay kay Mang Kanor, na naging dahilan ng pagbaliktad ng mga pabor sa mga magulang ni Mang Kanor. Pinili ni Melody na ipagpatuloy ang laban. Agad siyang kumilos upang muling buksan ang kaso sa tulong ni Menard, na handang magsalita sa harap ng mga kapulisan. Inilantad niya ang lahat ng alam niya tungkol kay Atty. Alon. At ang mga saksi, pati na rin ang mga ebidensya ay nagsilbing mitsa ng pag-usad ng kaso laban kay Atty. Alon. Habang abala ang mga pulis sa paghahanda ng mga warrant at pag-audit ng mga ebidensya, si Atty. Alon ay nag-iisip pa rin kung paano mapapalabas ang sarili mula sa mga paratang. Akala niya ay ligtas na siya at makakabalik na sa kanyang karera. Pero ang hindi niya alam ay nagbabalik ang lahat ng mga lihim. Laking gulat niya nang dumating ang mga pulis sa kanyang bahay at sabay-sabay silang nagtakbuhan. Ngunit hindi na siya nakaligtas. Habang inaaresto siya, sumabog ang mga balita sa mga social media at balita na hindi inaasahan nitong si Ira, ang kanyang fiancé. Nakita niya ang kanyang kasintahan na inaaresto at hindi makapaniwala sa nangyari. Sa kabila ng mga palusot ni Atty. Alon, hindi pa rin siya nakaligtas sa mga testigo, pati na rin sa mga ebidensya na inihain ni Menard at ng kanyang mga kasamahan. Naisip ni Ira kung paano niya matatanggap ang mga paratang laban kay Atty. Alon at nawalan siya ng tiwala. Ngunit sa isang madilim na sulok, si Patricia ay nag-aalala sa susunod na mangyayari. Alam niyang hindi papayag si Atty. Alon na siya lamang ang magdusa. Ang takot ay bumabalot kay Patricia. Kaya't nag-isip siya ng plano kung paano siya makakaiwas sa mga krimen na ginagawa ni Atty. Alon, lalo na kapag nagsimula ng magsalita
ang iba pang mga tauhan ni Atty. Alon. Kaya't ang tanong ngayon ay, ikakanta na ba ni Atty. Alon si Patricia sa mga pulis ngayong nakalaboso na nga siya nitong mga kapulisan sa tulong nitong si Calorena, pati na rin ni Constantino. Samantala, nangangamba naman ang mag-asawang De Leon sa kahihinatnan ng kinakalaban nila na si Atty. Alon, dahil hindi nila tiyak kung mag-isa lang ba na kumikilos si Atty. Alon para makaganti sa magkapatid na si Lilet at Eira. Ngunit hindi naman natatakot itong si Calorena. Gusto niyang makamit talaga ang hustisya na nararapat para sa kanyang anak. Kaya gagawin niya raw ang lahat para mabulok sa kulungan itong si Atty. Alon. Samantala, hindi nga makapaniwala itong si Eira sa sinapit ng kanyang fiancé na si Atty. Alon, dahil buong akala nga ni Eira ay nalusutan na ni Atty. Alon ang lahat ng mga ibinibintang sa kanya ng kapatid ni Eira na si Lilet Matias. Pero nagkamali nga itong si Eira, dahil lumabas ang lahat ng ebidensya laban sa kanyang fiancé na si Atty. Alon. Ganon din ang testigo na si Menard. Nagtataka naman itong si Patricia kung bakit biglaan na lang na lumabas itong si Menard sa kanyang lungga at itinuro itong si Atty. Alon. Natatakot na tuloy si Patricia na baka ikanta siya ni Atty. Alon sa mga kapulisan. Naghanap naman agad si Atty. Alon ng abogado na pwedeng makatulong sa kanya. Ito nga ay isang lalaki at napakagaling daw nito sa paghawak ng mga kaso na ibinibigay sa kanya. Kaya naman itong si Atty. Alon ay nagpapasalamat dahil hindi nga raw siya natiis ng abogado na ito. Samantalang ikinanta na nga nitong si Atty. Alon itong si Patricia. Kaya naman humanap na rin ng isang bihasang abogada itong si Patricia. At handa na nga rin siyang tulungan nito para ipaglaban sa korte ang kaso na murder nitong si Patricia. Dahil hindi nga talaga pumayag itong si Atty. Alon na siya lang ang magdusa sa kulungan habang si Patricia ay nananatili sa labas at hindi pa rin nahuhuli hanggang ngayon. Samantala ang ating bida nga na si Lilet Matias ay hindi na makapagpigil. Pinuntahan niya nga itong si Atty. Alon sa presinto upang kausapin. Binalaan niya nga itong si Atty. Alon na gagawin niya ang lahat para hindi na makalabas si Atty. Alon sa kulungan at gagawin niya ang lahat upang makuha ang hustisya na nararapat para sa kanyang ina na si Atty. Meredith na pinagkait nitong si Atty. Alon. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.